Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapapalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa karagalang mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na masaan. I-check muna natin dito kasi may mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila pa yung tinatawag natin na mga keyboard wars mga kabayan. At dito sa listahan, anong una po? Si Robel Ferrer Official, meron siyang 106 lahat ng mga comments mga kabayan. Abay, sumabog po si Sir Robel. So nandiyan rin po sa listahan si Shane Sibal, meron siyang 80 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Amy Joaquin, meron siyang 42 na mga comments. Inge Mentisa, meron siyang 37 po na mga comments. At yung pangalan po na user, meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga keyboard warriors, ang top 5 commenters. Siyempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewers na lagi pong tumatangkilig dito sa ating channel ni Sir Ivan. Thank you so much. At siyempre, acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandiyan na po si Barbara Butler, nandyan po si Lia Ann, si Joseph Johnny Piquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusing Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Face Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Clarita Manzano, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin si Ma'am Marilyn de los Santos, nabigay sa atin ng $10. At saka, thank you so much also kay Ma'am Carclia F, nabigay sa atin ng $10. Wow, thank you so much. So dito po sa ating mga haters, mga anti-Marcos, yan na po ang ebidensya kung sino po yung mga nagbabayad po kay Sir Ivan. O yan na po, klaro na o yan. Well, anyways, yan po ay kusang loob po lang binibigay yan. So, ulitin na po natin dito. Ang nababayad po kay Sir Ivan, yung nanood po ng ating advertisement, yung ating mga channel members, ay rin pong nabigay sa atin ng mga super thanks. Again, sa kasamas po. And also, i-greet po natin ng happy birthday si Box Jeep Hernandez. Siya pong anak ni Ma'am Marquez Hernandez. Happy birthday also kay Danday Katang-Katang. Siya po ang wife ni Price Gasul. Happy birthday. At saka happy birthday also sa kapatid ni Ate Liza Takahashi na si Miriam na nandyan sa Japan. Sabi po ni Ate Liza na mahal niya daw ang kanyang kapatid. Wow, natas naman ako. Thank you so much. At saka happy birthday po. And also happy birthday kay Jocelyn Enciso and Jerry Ellen Beltran, that is grace from user. And also happy birthday kay Roy Rabor Hara of Tansa Cavite, that is grace from Rodolfo Rabor. Ang daming nag-celebrate po ng birthday mga kabayan. Again, happy birthday po. Wala bang invitation Sir Ivan? Hey, joke lang po, joke lang. So anyways, kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Sa mga nakapag-breakfast na ba tayo? Nakapagkape na bang lahat? O doon po sa mga kagising po ngayong umaga? Well, don't worry, ako na pong bahala sa inyo kasi mag-ingay po tayo ngayong araw kasi marami itong pasabog mga kabayan. Yes, you heard it right, marami itong pasabog. Kasi nga, may nag-forward sa atin na vlog, pag-usapan natin mga kabayan, ito pong si Hitad. Meron siyang ipinakalat ngayon na isang audio recording, siguro na top wire mga kabayan, yung top wire audio recording ni
ni Efelisa, pati po dito sa kanyang kaibigan mga kababayan. I think siya po si Francis Chua ba yata ang pangalan noon, na kung saan sumabog ngayon sa mundo ng social media kasi ito po'y pinasabog po ni Hitad mga kababayan. At siyempre, kapag alam na mo natin, kapag pangalan po ni Efelisa, marami pong mga anti-Marcos ngayon na talagang allergy sila sa pangalan mga kababayan. Lalong-lalo na si Hitad. Kasi nga si Efelisa mga kababayan, kung iisipin na natin at saka hindi natin intindihin po yung audio recording, kasi nga ito po ay involved doon po sa Turkey, sa Istanbul mga kababayan, parang term po na ginamit, extraction kasi. So kapag extraction po yung term na gagamitin mga kababayan ni Hitad, at saka diba isipin natin, yan pong ginagamit po ng mga military, na kung saan ang military, kapag meron silang mission dito, na meron silang isave po na isang personnel or tao doon sa lugar po na hostile area mga kababayan. Alam ba natin yung hostile? Yung area po na mga unfriendly or mga maraming problema mga kababayan. O siguro, merong problema dito sa gubat-gubat, yung war, ginaganon ko lang po yung term mga kababayan. Kasi nga kapag meron tayong term na gagamitin dito, magkaproblema po kay YouTube. So, meron akong ginagamit po dito ng mga term. Yung gubat-gubat mga kababayan, yung gubat-gubat ho yan. Siguro alam naman natin yan, pero Bisaya kasi sa Raiban gubat-gubat ho yan sa amin. So yung may lugar po na may problema, may siguro mga harassment, mga unfriendly po na area, yan po yung tinatawag po na hostile area mga kababayan. So doon po sa term na ginamit po ni Hitad, maraming nagalit po. So yan po yung nakaabot po kay Sir Ivan, pero nang nireview ko po 5 times yung audio recording po ni Efelisa mga kababayan, may napansin tayo doon na pwede nating isampal po doon kay Hitad na talagang masasabi natin dito, napakabobo po ni Hitad mga kababayan. At siya nakakalungkot kasi dito kasi marami pong napauto o napaniwala ito pong si Hitad mga kababayan. Yung kanyang mga followers, mga oto-oto naman kasi, nagiging bobo rin po mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And also pag-usapan rin po natin, di ba kahapon, nakalimutan ko na ibalita ito mga kababayan na di ba sa intro, sinabi ko na meron pong viral ngayon isang aso po na golden retriever na pinatay mga kababayan at saka isinilid po sa sako. Di ba talagang umingay yan ngayon? Kasi nga siyempre, aso yan mga kababayan, pinatay po at saka nag-viral yan. Maraming masasaktan dito na mga dog lovers tungkol doon sa ginawa po na isang tao na kung saan napag-alam ng mga kababayan na yung aso na yon ay may plano daw yung kakatayin. So maraming talagang nagalit dito. Pero kasi kahapon mga kababayan, di ba nakalimutan ko po? Pasensya po, pasensya. Pero buti na mga kababayan. Kasi nga nagtanong-tanong ako doon sa ating kaibigan po na mga vlogger, di ba kinontent nila ho yan. So nung kinontent nila yan mga kababayan, medyo nagkaproblema ng konti doon po sa violations daw kay YT. Pero so siyempre alam ho natin kapag kasi na meron ditong tama kababayan yung parang animal cruelty, sinasaktan natin yung aso or animals, medyo hindi kasi maganda po sa YT mga kababayan. So doon po sa video na ipapakita ko mamaya, meron akong portion po na clippings na tatanggalin ng mga kababayan. Because I am very sure na kayo na pong lahat nakita na po sa video na part na yun. Pero meron po rin pong bago mga kababayan, okay? At saka kung sino ba dito mga nag-ingay po na mga public figure, mga sikat-sikat po ng mga tao, ipapakita natin yan mamaya. Kasi mga kababayan, very important kasi ito. Kasi nga baka hindi po alam po ng kababayan natin, yung ibang tao na bawal talaga na manakit ho tayo ng mga hayop. Bawal ho yan. Kasi yung current natin na batas mga kababayan, yung Animal Welfare Act, 'di ba yung current po na batas is 'di ba makulong dito yung tao, yung nanakit po ng aso na only 10 years at saka pagbayaran sa dito ng danyos na 10,000 pesos mga kababayan. So yan po amindahan. Inambihan na po yan kahapon doon po sa Senado, sa Senado mga kababayan. Kasi nga siyempre marami pong senador na dog lover din po at hindi lang nagustuhan po yung nangyari doon sa golden retriever na aso na si Kilo mga kababayan. So inambidahan nila yung batas na yon. So tataasan nila yung mga kababayan, yung kung ilang taon ba na makulong tong taon na to at saka magkano yun po rin po yung babayaran mga kababayan. Pag-usapan din mamaya. And also pag-usapan rin po natin kasi nga si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy hindi pa rin po nagpapakita mga kababayan. Pero alam ho natin, itong si Kibuloy ay wala talagang plano po na siguro susuko mga kababayan. Or kung susuko man ito, at saka serve na po yung warrant of arrest doon po sa kanilang lugar mga kababayan, sa location po ni Kibuloy, kung saan nandun siya.
Kasi nga napag-alaman ngayong araw mga kababayan na si Kibuloy alis daw na nandun rin daw sa Glory Mountain. So ang Glory Mountain ngayon mga kababayan, abay napakahigpit na po ng security po ni Kibuloy. Napakahigpit kasi nakita ko sa video kanina, napakahigpit po ng lugar po ngayon ng Glory Mountain. At saka meron pong problema mga kababayan kasi nga baka magkakagulo dito. Bakit? Kasi yung MNLF na pinaka-highest leader ho nila, nagbabala kapag daw arestuhin si Kibuloy, magkakaroon daw ng people power mga kababayan. Yes, magkakaroon daw ng people power. Pag-usapan natin yan mamaya at lalong-lalo na, naalala nyo ba na pag-usapan natin kahapon na meron itong sinabi po si Admar ng SMNI at saka ito rin pong si Harry Roque, sinakyan niya mga kababayan na meron daw kumalat ngayon na isang paid advertisement sa YouTube at sa Facebook na itong advertisement na ito na video paninira daw doon kay BP Sara, kay FPRD, kay Kibuloy at saka ngayon sumakay na rin po si Senator Amy Marcos mga kababayan. Pati rin po siya siniraan daw sa video sumakay. Ngayon, may inilabas na sila na figure kung magkano daw ibinayad doon sa grupo mga kababayan na kung saan napalaganap nung paid ads na yon, milyones mga kababayan. Ang laki, milyones na milyones. So yun po ang ipinakal ngayon na figure kung magkano daw ibinayad doon sa tao na yon, bakit siya nagpalabas dito ng paid ads na paninira po sa mga Duterte, kay Kibuloy, pati po kay Senator Amy Marcos mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Ano naman po si Sir Ivan? Marami itong binibitahan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama kababayan, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Howdy rin mga kababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters sa Sir Ivan, mga sugal sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, welcome rin po natin ating mga viewers po na mga Pinklawan or mga Dilawan. At syempre, sa ating pong mga haters na nandito, I missed you already. At saka mga kababayan, huwag rin pong kalimutan na sana po mag-subscribe tayo sa ating bago po na channel, ang ating backup na channel na Bagong Henerasyon TV. Meron pa tayong link dyan sa baba sa ating description title mga kababayan. Meron pong link dyan. Yan po ang ating backup channel po. Kasi nga, baka in case of emergency, makapag-upload rin po tayo doon sa ating second na channel mga kababayan. Okay? And also, please don't forget to like always our video. And saka, please, i-share rin po yung ating video para marami po tayong matutulungan po ng mga kababayan po na mga hindi na mga well-informed o yung mga nauto po na ibang kampo, na mga ibang kubol, matutulungan natin sa mga kababayan para po may palaganap sa kanila, may bigay sa kanila yung mga totoo po na mga informations. Okay? So anyways, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, mga kamaritesan po ng ibang mga vloggers mga kababayan, alam nyo po na meron kasing nangyari kay PBBM at sa kay Efelisa mga kababayan. Yes, actually, not feeling well ho sila. Kasi nga si PBBM at Efelisa, meron kasi silang na-develop po na-develop na flu-like symptoms mga kababayan. So probably, slight flu naman ho yan. Pero alam nyo mga kababayan, kasi nga, di ba nakita ho natin si PBBM na medyo stress siya lately. After po nung dumating siya during po sa kanyang arrival doon after niya sa kanyang working visit sa Czech Republic at saka doon po sa Germany mga kababayan, di ba nakita
nakita natin po sa kanyang speech, sa arrival speech, na medyo stress siya at saka hindi nga siya nakapagsuklay makahabayan. So doon pa lang po, kitang-kita na ho natin na stress na po si BBM. And after po sa kanyang speech, dito kagad siya doon sa meeting po sa kanyang kabinete. Meron siyang meeting po sa US Secretary of State, yung si Anthony Blinken makahabayan. And after that, meron po siyang meeting doon po sa Business Forum makahabayan. Di ba? Napaka-busy na ni BBM. At saka meron po siyang meeting na dinaluhan yung pag-sign po ng PPP project partnership ng NAIA makahabayan. So talagang napaka-busy po ni BBM. So siyempre nakita ho natin na siya po stress na. So medyo bumigay po ang kanyang health makahabayan. So dito po sa inilabas po na statement galing po sa PCO, ayon po dito, following their full schedule this last few days, the President and the First Lady developed flu-like symptoms. They have been taking fluids and medication to alleviate their symptoms. Currently, their vitals remain stable. So thanks God, okay na po sila mga kabayan. To ensure their speedy recovery, they have been advised by their attending physician to get some rest. So mga kabayan ko, ipag-pray ho natin si PBM at si Efelisa for their fast recovery. So yan po sa mga haters na nandito, mga anti-Marcos na nandito, tingnan niyo po tingnan niyo po kung gaano po ka-hard worker si PBM. Tingnan niyo po yung mga pagsisikap po ni PBM, pero siyempre makabayan dahil po sa kanyang very hardworking style, well, nagkasakit na po ang ating presidente. Again, don't forget po, ipag-pray ho natin si PBM, pati po si Efelisa makabayan. Okay, so dito tayo muna sa good news makabayan. Kasi nga yung video na to ipapakita ko sa inyo, ipinagmalaki dito ni PBBM kung yung paglago po ng ekonomiya at saka hinikayat niya yung mga business leaders from other countries na mag-invest po sa Pilipinas. At saka after po sa video to, ipapakita ko rin po sa inyo yung programa po ng PCO makabayan. So for more details, let's watch this. Clearly, the Philippines is in a prime position to enter into a sustained period of robust economic expansion over the next couple of years. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng Pilipinas bilang investment hub sa harap yan ng mga local at national company at organization sa katatapos lamang na World Economic Forum Country Roundtable na ginanap sa bansa. Ayon sa Pangulo, nagbunga ang dati diskusyon lang na potensyal ng Pilipinas bilang strongest performing Southeast Asian economy. Pagmamalaki ng punong ehekutibo na matapos ang 10 taon, isa na ang ekonomiya ng Pilipinas sa pinakamalakas sa Asia. The country's growth performance was largely driven by the resiliency of domestic demand, an impressive feat against a backdrop of elevated prices and overlapping crises in the global market. It comes as no surprise that investments, particularly in durable equipment and public construction, emerged as a key driver of our full-year growth. Gayunman, hindi nagpakakampante ang pamahalaan. Mula nang maupo sa pwesto, maraming hakbang ang ginawa ng administrasyon para mapanatili at mapabuti pa ang investment-led growth ng bansa. Sa ngayon, target ng gobyerno ang nasa 185 infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng 9 trillion pesos o $163. These projects, which offer high rates of return and enjoy streamlined processes, target strategically important sectors for sustainable development, such as physical and digital connectivity, agriculture, energy, health, and climate-resilient infrastructure. Ibinida rin ng Pangulo ang pagpapabilis ng proseso ng mga investment, local man o foreign investment, dahil ito sa pagpapatupad ng ease of doing business dahil sa mga itinatag na green lanes para sa mga strategic investment. This directly addresses binding constraints to investments that have long impeded the flow of capital into the country. A sustainable future will not be shaped by siloed thinking and short-term policy making. With the advent of the fourth industrial revolution, we have reformed our corporate income tax structure and fiscal incentive system to attract investments in strategically important industries. Nabanggit din ng Pangulo ang pagbuo ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act na naglalagay sa Pilipinas bilang strategic hub para sa high-quality investments sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahabang income tax holidays at karagdagang income tax deductions. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang kauna-unahang sovereign fund ng bansa. The Maharlika Investment Fund
is designed to serve as a magnet for equity financing from abroad and a vehicle for driving long-term growth without compromising efforts towards fiscal consolidation. Mas pinalakas din anya ng bansa ang economic ties sa ibang bansa para isulong ang inclusive cooperation, kabilang narito ang Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement at ang Regional Comprehensive Economic Partnership. But all this is a mere glimpse into the world of opportunities lying in wait here in one of the fastest growing economies in the world. I extend an invitation to our guests and partners here today to join us in this exciting new phase. And I sincerely hope that today's event will serve as a fertile ground on which new and stronger partnerships will take root and flourish. Inilunsad ng Presidential Communications Office sa Cagayan de Oro City ang isang community caravan na layong palakasin ang kampanya tungkol sa media and information literacy. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Matapos ang matagumpay na 2 araw na community caravan sa Bukidnon, ngayong araw ay inilunsad ng Presidential Communications Office o PCO ang ibang community caravan sa Cagayan de Oro City. Ang technology communication student na si Mariel, nadala-dala pa ang kanyang kamera, labis ang kasiyahang nadarama. Personal kasi nitong nasubukan kung papaano ginagawa ng RTVM ang production panahon na may speech na gagawin ang Pangulo. Isa lamang si Mariel sa maraming estudyante na kinagiliwan ang iba't ibang ginagawa ng opisina na sakop ng PCO. Inilunsad ito sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. I think we expect our students to help us, help us counter this fake news and misinformation and the use of this media and information, especially in this time of technology. We are now in the digital technology, and information technology. And it's very important, especially there are so many platforms now on disseminating information, and sometimes there were so many fake news and misinformation, and it's very important. The government must do something to inform our people in a right and correct information so the students can help on that. Wala ring humpay ang pagsubok ng mga estudyante sa on-the-spot TV reporting na masusubukan sa People's Television booth. First po nakakakaba pero napaka-enjoy po. Sa layuning mas mapalakas pa ang kampanya ng PCO tungkol sa media and information literacy sa mga kabataan, inilunsad ang simultaneous forum para sa mga USTP students. Sa pamamagitan ng forum, mas nakilala ng mga estudyante ang kampanya ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Bagong Pilipinas. Yan, maganda yung programa po na ginawa ng PCO, makakabay, no? Yung anti-fake news campaign nila, kasi nga pinuntahan nila yung mga eskwelahan mismo. Maganda naman kasi na yung mag-start po, yung mga hindi fake news, yung mga totoong balita, doon po sa eskwelahan, makakabayan. And after that, yung mga estudyante, sila rin po dito, magpapalagana po ng mga totoong balita, makakabayan, aside po sa mga pro-admin po ng mga vloggers, di ba? So, good job po dito sa PCO. O yan po mga haters, at least alam mo natin yung programa po ng ating gobyerno, mga plano po ni BBM at saka ng ating pong ahensya dyan sa Pilipinas. Okay? So ngayon mga kababayan, may nabasa kasi ako doon sa ating last vlog kung saan meron tayong solid viewer dito kasi nga may plano siyang magbakasyon sa Pilipinas by next year at meron siyang dala po ng mga bisita mga kababayan. So medyo natalako siya kayo dito kasi nga 'di ba sa balita po sa diyan po sa airport natin sa NAIA na mayroong mga problema yung sa surot, sa daga at saka ngayon mayroong pong tanimbala daw na bumalik mga kababayan. So ngayon ipapakita ko sa kanya para maging kampante siya at hindi po dito maging negatibo ang kanya pag-isip kasi nga dito si Ramon ang makabayan ipapaalam niya dito kung ano yung planong gawin po sa NAIA Airport. Okay? So for more details, let's watch this. Yan man tungkol sa housekeeping. Lilinisin yung airport terminal, pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over, September, to next year, March, before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Number 1. Number 2, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam nyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, madidecongest na rin yung Terminal 1, 2, 3. Kasi marami ngayon sa Terminal 1, 2, 3
mga offices, mga kung ano-ano na nag-occupied ng space na dapat para sa passenger, napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala na ng traffic, gaganda na lahat, mabilis ang pasok-labas. At 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. So, masasolve natin yung mga problemang yan. Issue po ng mga fed bags, yung mga taga na namin sa airport. We expect na masasolve din yan. Oo. 6 months from the time we take over. Ubus lahat ang problemang yan. Alam ko yung problema pero hindi ko lang sasabihin sa public sa inyo rito kung ano. Pag nakasaray mga yun, kukwento ko sa inyo kung saan galing yung mga yun. Sir, kanino natin ipapattern yung kalalabasan ng magiging airport natin? Alam mo, yung airport natin, lumang-luma na talaga yan. Ang magagawa lamang natin dyan is magandang housekeeping. Malinis na malinis, malamig, at decongestion ng terminal. Ganun lang magagawa natin. Tsaka yung runway natin, intersecting Magagawa natin yan to be semi-independent para from 40 takeoff per hour to 48. So, yun lang ang magagawa natin. Anything more than that is physically impossible dahil yung lupa, maliit. Tsaka yung design ng airport nga is intersecting runway. So, Sir, yung Singapore is known for Changi Airport. Yung Korea naman is Incheon Airport. Do we expect Manila to be known for the airport and the deck? Alam mo yung Singapore Airport, dalawa lang ang runway din noon. Kaya napakaraming terminal kasi nung unang pinlano yon, isang runway, isang terminal. Mamaya, nagkulang, nagdalawang terminal, nagtatlo. Nung nagkaroon sila second runway na malayo, dumami. Pero dalawa lang runway ang Singapore. Magaganda lang ang terminal nila for waiting area and enjoyment. Pero in terms of capacity of runway, dalawa lang ang runway ng Singapore. Hong Kong, dating dalawa. Ngayon, nagtayo sila ng third. So, most of the airport around the region are 2 runway. So, eventually, a 4 runway, 4 parallel runway will be the solution for a high population country like Philippines. Sir, timeline natin para maging one of the best airports sa Pilipinas. O di, antayin mo matapos yung Bulacan Airport, which is 2027, world class yun. Will be 4 parallel runway, high capacity, 100 million passenger immediately. Tsaka, pag going there and coming back, walang traffic yun. Pwede pa tayo mag-host ng concert dun. 60,000 seating capacity. At magkakaroon pa ng car race lang dun. Oo, so in short, it's going to be like a new city. Sir, paano naman yung concerns na baka daw po tataas yung mga airport fees? Alam nyo, terms of reference ng public bidding, sinet ng Asian Development Bank lahat yan. So wala akong pwedeng increase. Rather than doon sa sinet nila. Meron talaga sila sinet na inilalagay nila sa tamang presyo. Kasi ang airport natin sa Pilipinas, ang rental, saksakan ng mura. Kamukha ng mga nangungupahan sa paligid ng airport, sa mga hangar. Sobrang mura. Ilalagay lang nila sa tamang standard comparing to neighboring countries. How about, sir, yung concerns ng mga employees na naging sir na baka will result to their dismissal? I think they will be properly compensated by the government, and then yun naman mga pwede pa magtrabaho will join us kasi marami naman doon ayaw na magtrabaho din Salamat po. Basta sir, ang bottom line yan, for the next 3 to 6 months, ganda na ang line. From the time I take over, before Holy Week next year, maniwala ka, sobrang lamig na yan. Tsaka wala na traffic yan. Tsaka malinis na yan. Tsaka wala ka na makikita mga kung ano-anong problema. Tsaka pagdating mo sa airport, hindi yung maglalabas ka pa ng laptop, wala na. Pagdating mo sa x-ray, dire-diretso ka na. Merong technology ngayon ang tawag, fly to the gate. Yan, fly to the gate. Nasa bahay mo pa lang, i-scan mo na yung passport mo, tsaka yung ticket mo. Pagdating mo sa airport terminal, by ano na lang,
Yeah. So, QR code na lang, dire-diretso ka na. Hanggang sa gate, uupo ka na lang. Antayin mo yung aeroplano. So, we are in the process of evaluating that para ma-apply natin. Kung ma-apply natin yon, ang bilis niyan. Nakapunta ba kayo lately sa Hong Kong or sa India? Hong Kong, ganun na. Pagdating mo, ganun lang. Sa Singapore, medyo mahigpit. May biometric pa. Titingnan mo mukha mo, tsaka mata mo. Ayun lang. Oo, kasi kung papel, ay matagal yun. So, September, sir, September. 6 months from the time we take over. Ang take over namin is September. 6 months is next year of March. Okay, so mga kababayan, according po ni Ramon Ang, isang maras lang ho natin, sabi niya, di ba, ang concern natin kapag i-privatize po yung airport, di ba, maraming magsasabi na baka tataas daw yung airfare, yung presyo ng ticket, mga kababayan, or yung mga fees dyan po sa airport. Sabi niya, the same pa rin po, mga kababayan. Take note, the same pa rin daw, hindi tataas po yung presyo ng airfare natin dyan or any fees dyan sa airport. At saka secondly, sabi niya, by next year, ang promise niya, gaganda na po yung airport. Ang gusto lang gayahin ito, mga kababayan, yung airport daw ng Singapore plus yung sa Hong Kong. Pag-isahin yan po ang mangyayari sa NAIA, mga kababayan. Yan po nagustuhan po kay Ramon Ang, di ba? Napaka-optimistic talaga. Kasi magaling po siya mag-idea, mga kababayan, no? Again, so don't worry po doon sa ating viewers po na mga OFW na may planong magbabakasyon next year. Don't worry, okay na po yung airport natin. So yan po ay promise po ni Ramon Ang, mga kababayan. So ngayon, before tayo pumunta doon sa issue nila ni Hitad saka yung ibang makabayan kay Senator Amy Marcos, kay Admar at saka yung kay Kibuloy, well, siya tumar natin. Kasama natin ngayong araw si Biyahe ni EJTV from South Korea. Diyan po si Ribaya Edith from Hong Kong. Hi to Ren from Singapore. Diyan po si Munez Borromeo. And hi to Esma Cadurna from Singapore. Nandiyan po si Leonardo Manansala. Hi to Elma Banyaga, Jelen Quezon, Noel Narcida, Ruben Leboon. Hi to Angie Evangelista, Aida Fajardo from Hong Kong. And nandiyan po si Pert Sidor. Hi to Emi Sarino, Army Lagaso, Abner Balagtas from Italy. Nandiyan po si Nonoy Floren Hills, Rales Carlinga, Rosemary Borby, and Ma'am Teresita Tumalayuan. Okay, so unahin muna natin, mga kababayan, ito pong kabugukan ni Hita, mga kababayan, kasi nga nagpapalaganap na po dito ng kabasusan kay Evelisa pati po kay PBBM. Pero before po sa audio recording, yung na-top war, mga kababayan, na inilabas na ngayon, dito muna tayo sa kanyang intro para maintindihan natin. Okay? So for more details, let's hear this. Maririnig ninyo first time dito sa channel na ito, first time sa history ng Pilipinas, na ang isang First Lady Ahas ay naging conspirator o mastermind sa pagpapa-extract o pagdukot sa mga minor de edad na mga bata na anak ng kanyang kaibigan. Kulang ang bitay na kabayaran sa hayop na babae ito. Marcos pa rin kayo, putang ina. Demonyo ang gobyernong ito. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Lisa. Pangay na ka. Sa huling patak ng dugo ko, hindi kita titigilan, Lisa. Pero sisiguraduhin ko, ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasamaan mong hayop ka. Hindi ka namin uurungang hinayupa ka. Dahil nasa panig namin katotohanan at kakarayin ka namin lahat. Sa kababuyan mo hanggang sa mabuang ka na at maghubad ka na dyan sa kalye. Baka magulat na lang kami habang nagsisend off, si Kuting ay nakakublas ka ng bigat lakang alpotera ka. Namit ni Lisa ang kapangyarihan ng presidenteng Kuting para utusan ang mga tiwali sa ISAP, sa embassy, sa DFA. Lahat ng mga putragis na ito dapat ipatawag dyan at hindi lang dapat nililitis to nililibing na ng utangay na. Na-stress. Yung last puy ay. Hindi kaya masiraan sa ng bait itong sital, mga kababayan.
Okay. Grabe yung grabe yung insecurity dito kay kay Felisa. Grabe yung galit nga dito kay PBM. Okay, so before ako magbigay dito ng ating analysis at sa opinion mga kababayan, ipaparinig ko muna sa inyo yung ibig kong sabihin na inilabas niya na isang audio recording mga kababayan, yung na top wire na audio record ni Felisa at sa conversation po kasama niya sa kanyang sa kausap niya yung kanyang kaibigan doon po sa Turkey mga kababayan. So for more details, let's hear this. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod. Campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay, so klaro ba yung video makabayan? Kasi yung original niyan, hindi masyado ganun klaro. So ang ginawa ko, inedit ko yung makabayan. In-isolate ko po yung boses, at saka in-enhance ko yung vocal, at saka nilagyan ko rin po ng ng captions para mababasa natin kung ano yung pong sinabi doon sa vocal makabayan, doon sa video, okay? So klaro na bang lahat? Okay, ngayon makabayan, diba kung naintindihan natin, isamaraso natin, yung unang boses na narinig nyo, yun po ang kaibigan ni Felisa na nangalan po ng Francis Chua makabayan. Siguro sa pagkakintindi ko dito, si Francis Chua, meron siyang mga anak doon po sa Istanbul, Turkey makabayan. At saka siguro pinaglaban niya doon sa sa korte doon sa Istanbul na siguro kunin niya ang kanyang anak makabayan. So probably nakaroon dito na problema, baka hindi po i-release nung kanyang partner siguro or sino mang nandun makabayan kasi nga hindi naman nabanggit baka siguro hindi papayagan na iuwi po ni Francis Chua ang kanyang mga anak makabayan. Okay? So, na-clear na ba? Ang sabi po ni Hitad, ngayon, di ba kita po natin na nag-reply po si Felisa makabayan. Bali, after po nilang makausap ng kanyang kaibigan dun sa na gustong kunin po ang kanyang anak, tinawagan niya yung embassy at saka yung DFA at saka yung isang grupo na nandun po sa Istanbul, Turkey makabayan para ito gagawa sila ng hakbang kukunin po yung anak ni Francis Chua. Gets ba natin? So, di ba ang sabi niya na i-forward nila yung karapatan po o yung mga needed po na mga documents kasi ready na lahat makabayan. At yung documents na yon authenticated daw. Galing po kay Francis Chua. So, okay ang lahat makabayan. Ang ginamit na term dito ni Hitad, di ba, extraction makabayan? Alam ba natin yung extraction? Ang ibig sabihin po ng extraction, papakita ko na po sa inyo para at least alam ho nating lahat makabayan. Alam ba natin yung MOBE na extraction na kung saan meron silang mission po, isang grupo na mga black ops or anong grupo nyo makabayan, na meron silang pinuntahan po na lugar para kunin po yung tao na yon para i-save nila kasi ang lugar na yon hostile area, problemado po yung area ng makabayan. Kaya yun po ibig sabihin, extraction, merong ang tawag niyan is removing personnel when it is considered imperative that they may be immediately relocated out of a hostile environment
and taken to an area either occupied or controlled by friendly personnel. So ibig sabihin, kukunin po yung tao na yon, personnel, para i-locate doon po sa na safety na area, mga kabayan. Hostile meaning pangit po na environment. So yun po ang meaning po ng instruction. Minali kasi po, pag-intindi po dito ni Hitad at saka yung pag-deliver niya doon sa kanyang views, mga kabayan, na hindi naman po pangit yung instruction kasi may magandang meaning ho yun doon po sa mga anak ng humingi nito ng tulong kay Efelisa, mga kabayan. Humingi siya ng tulong kay Efelisa. So normal ho yan kasi kaibigan niya si Francis Chua. So tinulungan po ni Efelisa, mga kabayan, na makuha po ang kanyang mga anak doon po sa Istanbul, Turkey. So siyempre si Efelisa, marami ho yung kakilala, mga kabayan doon po sa Turkey. Siyempre kilala niya sa embassy, sa DFA, yung siguro may grupo rin po doon, ahensya doon sa Turkey, natutulungan po yung si Francis Chua kasi nga tinawagan ni Efelisa, mga kabayan. Saan doon ang mali, Hitad? Mali na ba ngayon ang tutulong po ng tao? Di ba? Kay mga kabayan, for example, meron yung kakayahan na tutulungan po yung isang tao, hindi ba natin tutulungan? Kung nakita natin na hindi naman yun mali, mga kabayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Saan dito ang mali? Si Hitad o yung pag-deliver, mga kabayan? Di ba sinisiraan niya kasi yan po yung nag-viral ngayon. Ang pangit talaga ito pag-isipon, Hitad, mga kabayan, ang baho na ng bunganga, bobo pa at sa pang pokpok, mga kabayan. Di ba sinisiraan niya? Pero alam niyo po, nagtataka ako, saan kaya nakuha po, Hitad, itong recording na ito, mga kabayan? Kung yun po, kung yun talaga na si Efelisa, at saka totoo po yun na boses ni Efelisa, mga kabayan, di ba? Pwede ho dito makasuhan si Hitad, mga kabayan. Data Privacy Act. At saka yung pag-top wire na nanyan boses, di ba? Bawal na yung, mga kabayan. Pwede pong makakasuhan itong si Hitad. Sana po kay Felisa, ako po inanawagan sa kanya na sana po tingnan niya yung issue na to kasi ito po yung security concern, mga kabayan. Dapat kakasuhan niya itong si Hitad. So ngayon, at least alam na ho natin, kasi nga itong si Hitad, mga kabayan, napakabubo talaga eh. Ang bubo talaga, ang dali pong, ang gusto niya na manira dito kay Felisa, isamantalang hindi niya intindihan po yung issue, hindi niya intindihan po yung audio na yon, basta meron siya nakita doon na extraction, sa kanya, extraction, mga kabayan, kidnap na kaagad. Gunggong talaga eh. Hindi naman lahat ng instruction kidnap yung, mga kabayan. Yan po'y kunin po ang tao na yan or personnel para illocate po sa safety na area, mga kabayan. Di ba? So, dito si Hitad, dapat yung si Hitad kakasuhan niya, mga kabayan. Well, pag-usapan na natin, yung ibig sabihin na meron daw lumaganap ngayon na isang paid ads na makikita na natin doon sa mga vlog po ng mga DDS, ng mga vlogger, doon po sa mga kampo ng mga Duterte, na yun daw, yung paid ads na yun ay paninira daw sa mga Duterte, kay Kibuloy, pati po kay Senator Amy Marcos, mga kabayan. Ngayon, to give you a little glimpse dito sa sinabi po ni Admar yesterday, sabi niya, meron dang nagsumbong sa kanya na mga followers po ng mga Duterte, followers po ng QOGC, na meron dang inilabas na paid ads na paninira daw kay BP Sara, mga kabayan. Take note, may nagsabi lang po sa kanya. So, ipapakita ko muna sa inyo yung video, mga kabayan, and after that, ilalabas natin ating analysis dito at opinion tungkol dito sa kanyang claim na meron daw inilabas na paid ads paninira sa Duterte, kay Kibuloy, pati po kay Senator Amy Marcos, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nagsinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung bili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa.
Okay, so sabi po ni Senator Amy Marcos na yung bibili tayo ng paid ads dyan sa Facebook mga kababayan or sa YouTube, worth 25 million pesos daw yan. So how much more daw? Yung paid ads daw doon sa paninira daw kay Pipi Sara, kay Kibuloy, pati po kay FPRD, magkano daw mga kababayan? So take note ho, 25 million pesos. Meron siyang inilabas ito na value mga kababayan or presyo. Di ba alam nyo, nagdududa ako dito. Bakit? Kasi nga, sabihin ko lang po, ulitin ko lang po, may nagsabi lang sa kanila or doon rin po kay Adman Makabayan na meron ng paid ads na inilabas. Alam nyo ba, nagtanong-tanong ako mga kababayan, sa ating mga kilala po, mga kaibigan po natin ng mga vloggers, tungkol po sa issue na to. Ang sabi lang, hindi nila alam mga kababayan, wala doon silang nakita po ng mga paid ads ngayon na nabaganap doon po sa mga platform or doon po sa kabilang kampo na nakikita nila na yun daw ay paninira daw sa mga politiko na yun. So ito po ang naisip po ito mga kababayan, hindi kaya gawa nito ng kampo nila ni Kibuloy. Di ba? Kasi nga, one thing, kapag meron silang reklamo na ganyan makaabayan, paid ads ho. Like for example, manood kayo ng vlog po ni Sir Ivan. Di ba meron pong advertisement makaabayan? So dyan po sa advertisement, kapag hindi nyo magustuhan yan, sa paninira ho yan isang politiko, or doon po kay Pipi Sara, sa mga Duterte, kay Kibuloy, di ba dapat meron tayong ebidensya makaabayan? So ang gagawin ho natin, dapat i-screen record natin yan. At saka siyempre, ipalaganap kagad ng makaabayan, magsumbong tayo, di ba? Sino bang gumawa nito? Kasi doon po sa advertisement na yan, magkikita natin kung sino po yung sponsor. So dapat ibisigan po, sino yung sponsor na yon or vlogger na gumawa na yon, so doon na sila magre-reklamo makaabayan. Para sa akin, ang tingin ko dito makabayan, ito na po'y paninira o siguro ito na po'y gawa-gawa nila na issue na sinisiraan ngayon yung mga Duterte, yung Kibuloy, si FPRD, pati rin po si Senator Amy Marcos. Sa akin lang ito'y gawa-gawa kasi nga ayon po sa aking pananaliksik, informations galing po sa ating kaibigan po ng mga vloggers, wala silang nakita na ganyan makabayan. At isipin nyo lang po, 25 million pesos ang presyo ng isang advertisement. Sino bang gagawa ng ganyan makaabayan? No need naman ho yan. Bakit? May mga vloggers na ho ngayon. So, ang labanan po ng social media, vloggers to vloggers na makaabayan. Di ba? Mas okay pa yung vloggers kasi libre namang vloggers eh. Pero doon kuha ka pa ng paid ads sa Facebook or sa YouTube, gagasto na sila ng milyones makaabayan. So, para sa akin, yan po talagang paninira na ho yan at saka gawa-gawa lang niya makaabayan. Di ba? So, anyways, na tayo dito sa usapin po kay Kibuloy kasi nakita ko doon sa balita makaabayan na ito daw si Senator Bato abay handa daw na bigyan daw ng security or even kanyang sarili gagawin daw niya bilang isang security doon kay Kibuloy kapag magsurrender sa makaabayan at saka haharap siya diyan sa Senado or nandun siya sa detention center makaabayan kung saan po ikukulong itong si Kibuloy. Handa daw siya na maging security kasi kaibigan niya makaabayan. Isipin nyo lang po yan, di ba? Parang naging merong favoritism dito makaabayan. Selective, samantalang hindi naman ho yan ginawa ni Bato doon po sa issue po ni Senyor Aguila Makaabayan o sa iba po na mga akusado na merong hearing dyan sa Senado Makaabayan. Di ba hindi yan ginawa po ni Senator Bato? Pero dito po kay Kibuloy, napaka-efficient talaga eh. May power siguro itong si Kibuloy Makaabayan. O baka ganun talaga kalaki po ang kanilang utang na loob dito kay Kibuloy Makaabayan. Kasi nga, according po kay Kibuloy, siya po dito ay disappointed son. So para po maintindihan natin, let's watch this. Handa raw si Senator Bato de la Rosa na bigyan ng security escort si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod yan ang inilabas na arrest order ng Senado laban sa pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Palibot ng harang at bantay sarado sa mga gwardya ang gate ng Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ Church sa Davao City. Matatanda ang sinabi kamakailan ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na nasa Davao lang ang lider ng grupo, partikular umano sa Prayer Mountain. Ayon sa Davao City Police Office, nakahanda silang arestuhin si Kibuloy anumang oras pagkatapos ilabas ng Senado ang arrest order. Pero pwede rin naman daw dumiretso ang mga tauhan ng Senado sa pag-aresto kay Kibuloy. Paalala lang ng pulisya. Si Pastor Kibuloy naman is maraming mga supporters, so iwasan natin dito ng mga baka magkagulo. So mas okay kung may coordination sa Davao City Police Office. Kung hihiling naman daw ng escort ang kampo ni Kibuloy sa mangyayaring pag-aresto, nakahanda raw sumama ang kilalang malapit sa pastor na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala problema. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy,
alam namin sir, andyan siya. Para walang gulo sir. Baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon. Para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Bukas din daw si De La Rosa na bigyan si Quiboloy ng security kapag humarap na ito sa Senado. Being a senator and a member of the Senate, I'm willing to provide him security. Ako mismo. Punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Dito sa Senate building. Punta ka dito. Kung andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Walang pwedeng makakabaril sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Sabi pa ni De La Rosa, kahit hindi siya sang-ayon sa inilabas na arrest order kay Quiboloy, susunod siya sa Senate rules. Paglilinaw pa niya, pinaaaresto si Quiboloy hindi para parusahan, kundi para humarap sa pagdinig at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Quiboloy na ginawa nila ang lahat para protektahan ang karapatan ng pastor. Pero may ilang makapangyarihan daw na desididong pabagsakin si Quiboloy. Kahapon, inanunsyo na ng Department of Justice na inirekomenda ng Davao City na sampahan si Quiboloy at iba pa niyang kasama. Muling nagpayag ng pagtutol si Senator Amy Marcos sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Tim Cruz. Muling iginiit ni Senadora Amy Marcos na tutol siya sa pagpapahuli kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ para pagsalitain sa Senado. Sa isang press briefing sa Pangasinan araw ng Miyerkules, sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na sa nasabing hakbang ng Senado ay posibleng magamit lamang ito sa politika. Iginiit ng senadora na wala siyang nakikita na paggawa ng batas sa ginagawang investigasyon sa Senado kay Pastor Apollo. Ayoko na makalandag pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ang korte. So para sa akin, wag lang gamitin yung Senate kasi hindi maayos yung ganun. Sa Senado, partikular na sa Committee on Women, Children, and Gender Equality ni Risa Hontiveros, ay nahaharap sa iba't ibang paratang si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero para kay Senadora Amy, hindi ito ang tamang venue dahil hindi naman aniya mandato ng Senado na magsagawa ng paglilitis. Dagdag pa niya na mga paratang kay Pastor Apollo ay nasa korte na kung kaya't di na dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa Senado. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation and as a result, it's important that we stay with our mandate. Ang Senado sa pamamagitan ng komite ni Hontiveros ay naglabas ng arrest order kay Pastor Apollo. Pero batay sa mga naunang pahayag ng butihing pastor ay hindi niya ito sisiputin. Iginit ni Pastor Apollo na kanyang paninindigan ang kanyang constitutional right at hinamon pa si Hontiveros na dalhin ang kanyang reklamo sa korte. Kay papansinin na po natin makabayan yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na yung ginawa daw ni Senator Risa Hontiveros sa hearing dito kay Quiboloy, wala daw itong magawa po na batas makabayan. Sabi niya, di ba ang ginawa po dyan ni Risa Hontiveros, that is aid of legislation makabayan. Di ba may nakita kasi ako na article, kasi I think sinabi na rin po yan ni Risa Hontiveros na may nagawa siya may magawa siya na batas dyan po sa hearing po ni kay Quiboloy makabayan. I think 3 na yata nagawa niya. Tapos ngayon sinabi po ni Senator Amy Marcos na wala dang magawa na batas dyan sa hearing ni Quiboloy. Wala ba? Di ba ang dami pong pwedeng magawa na batas dyan makabayan? 3 na nga sinabi po ni Risa Hontiveros. So alam niyo po, dito sa ginawa po ni Bato, ni Senator Amy Marcos, nakalungkot no? Kasi nga yung mga senador, they are elected to protect the people who are helpless at powerless makabayan. At just dapat sila po itong boses dito na mga taong walang boses. Pero anong nangyari dito? Nakalungkot talaga eh. Parang meron silang pinapaboran itong makabayan. Naging selective sila dito. Di ba? Obvious na obvious naman talaga. Kitang-kita naman natin yan. So yan po yung nakakalungkot. At saka sabi po dito ni Senator Amy Marcos na meron daw kaso itong si Quiboloy doon sa korte. Bakit hindi na ito dalhin daw sa korte makabayan? Di ba naalala ba natin yung issue po ni Mayo, yung sa drogas makabayan? Si Mayo, may kaso na po yun sa korte. Pero bakit dinala pa rin siya doon po sa Senado makabayan? Saka nandun po sila si Bato, doon po si Bongo, sila si Ruben Hul Padilla. Di ba nandun sila? Bakit hindi sila nagsalita ng ganyan makabayan sa panahon po ni Mayo?
At saka yung treatment dito kay Senyor Aguila, bakit hindi ginaya doon po kay Kibuloy Makabayan? So, ang ibig sabihin, meron silang pinaburan talaga. Pero alam lang po natin, di ba sabi ng iba, na baka daw pinulitika itong si Kibuloy Makabayan. Actually, hindi naman basta-basta kasi si Kibuloy. Honestly, si Kibuloy, prominente siya na tao makabayan. Meron siya mga resources at kaya rin pong magpanalo na isang politiko itong si Kibuloy. So, hindi siya basta-basta po na tao makabayan. At dapat talaga siyang imbestigahan doon sa Senado at saka sa Kamara. Okay? So anyways, forum po tayo kasi nga ang MNLF nagbabala na dito kapag aarestuhin daw si Kibuloy Makabayan, magkakagulo. Bakit? Sabi pa noon ng taga MNLF na baka posible daw magkaroon ito ng people power Makabayan. So for more details, let's watch this. Walang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na lider ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigibit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Okay, so ang kampo ngayon ni Kibuloy, nagbabadya sila na baka makaroon daw ng people power sa pag-aresto dito kay Kibuloy Makabayan. Honestly, hindi naman talaga malayo na makaroon dyan ng agit-gitan, siguro magkasakita Makabayan, kasi nga siyempre si Kibuloy, marami siyang supporters. Naalala ba natin yung nangyari po doon kay Icleo? Di ba si Icleo Makabayan, parang ginawa lang yun na Diyos-Diyosan. Tsaka sa panahon po ni Icleo, nung pinuntahan na po siya, inaresto na po yung Makabayan, di ba nagkabarilan doon, meron namatay po, I think 14 yata lahat na tao namatay doon sa panahon po ni Icleo Makabayan. So yan rin po hindi malayo na mangyari ito sa panahon po ni Kibuloy Makabayan. Pero sana lang po hindi makakaroon ng ganyan. Kasi nga ang kawawa ito, hindi naman si Kibuloy ang kawawa Makabayan. Ang kawawa dito, yung mga supporters po ni Kibuloy, ang kanya mga membro, pati po yung mga kapulisan natin Makabayan. Yan po ang kawawa, hindi po si Kibuloy. So sana po ako nanawagan dito sa kampo po ng KOGC, sa mga supporters po doon sa kabilang Cobol, sana dalhin lang po natin itong si Kibuloy na in peaceful way na para po walang masaktan. Kasi kayo rin po ang kawawa Makabayan. At saka nagbabadya sila dito ng people power, hindi yung mangyayari. Sino ba dito ang gagawa na ng people power Makabayan? So ang ibig sabihin yan, mag-people power sila para ibaba po sa pwesto si PBBM. Hindi naman yung mangyayari. Bakit? Ilan lang sila Makabayan. Isipin niyo po, ilan po yung membro ng mga loyalista na mga Makamarcos. Tapos sasabihin lang kagad dito ng people power, sila yung Makabayan, di ba? Harap mo na sila sa 31 million lahat na bilang na sumuporta at saka bumoto dito kay PBBM bago nila mapababa Makabayan or gagawa sila ng people power. Hindi ho yan mangyayari, di ba? Harap mo na sila sa mga loyalista. Okay, so before na mag-jump po sa next topic Makabayan, shout out natin. Nandyan po si Kemi. Hi to Ares C. Rose Guevara. Kasama rin po natin si Tonyo Velio. Nandyan rin po si Pedi Blag. Rosalie Discalsotti. Hi to Joy Tebes. Joyful Pinay. Nandyan rin po si Carmila Sanchez from LA, California. Nandyan rin po si Bliselda. Hi to Bliselda Sinisa from Cebu City. Helen Zamudio.
nandiyan po si Mary Jane Tan, Estrella Diaz Mendiola from Bahrain, and hi to Ma'am Evelyn Garcia. Okay, so dito na tayo makabayan sa issue po ni Kilua, yung golden retriever na aso. Kasi nga siyempre yung mga sikat ngayon, makilalang tao, nag-iingay makabayan. Humihingi sila dito ng justice po kay Kilua, yung aso, kasi nga hindi po maganda ang ginawa sa kanya makabayan. Okay, so ipapakita ko lang muna sa inyo yung video para po maintindihan natin. Protect note, meron kong matinanggal dito ng mga clippings, baka kasi magka-problema po sa YouTube makabayan. Okay, and for more details, let's watch this. Natay sa palo ang kawawang aso sa Kamsur. Pagkatapos patayin, inilagay ito sa sako at mukhang binalak pa raw lutuin. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Ng golden retriever niyang si Kilua. Sa kuha ng CCTV sa Bato Camarines Sur, makikitang tumatakbo sa kalye si Kilua. Nagising na lang daw ang fur parent na si Vina Rachel na wala na sa kanilang bahay ang asong higit 3 taon na niyang kasama at itinuturing ng pamilya. Nakalak naman po yung gate namin kaya imposible pong nakalabas. So nagtanong-tanong po kami hanggang sa may pumunta pong kapitbahay na kaso daw po namin yon. Tapos nagtanong-tanong po kami sa mga tao doon. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Tapos doon po naabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. May nakarating ding impormasyon kay Vina na katayan ng aso ang naturang lugar. Posible raw na binalak lutuin si Kilua. Nagpa-blotter na si Vina sa kanilang barangay at sa PNP. Sisiguraduhin daw niyang may mananagot sa pagpatay sa kanyang fur baby. Para po doon sa gumawa nito sa baby ko, siguraduhin ko na yung hustisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya na yun. Hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niya. Maging sa social media, nag-trending ang hashtag Justice for Kilua. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sino mang lalabag dito ay may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. Pero parang natatakot na sila sa'yo. Ay, hindi naman po sa ganun. Ginawa ko lang po yung nararapat doon sa ano. Kasi yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Tinulungan ko na. Kakatayin nyo daw yung aso? Para... Hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa sa may tindahan ko. Doon, patay na. Tapos, umuwi muna ako. Nag-CR ako. Pagbalik ko, nakasako na. Tapos, di nangyari doon sa harap ni Armville, di ba Santa Cruz yun. Hinanap ko si Kapitan kasi nandun naman si Kapitan. Nandun na may nasasyan din niya ng konti yung pangyayari. So itinabi nyo para intayin yung may-ari? Opo. Tapos po, sino naglagay sa sako nun, sir? Hindi ko po alam kung sino nang naglagay. Okay. Pagdating ko, nakasako na. Tapos, dadaling ko doon kay Kapitan. Kasi sa Santa Cruz nangyari. Dadaling ko sa barangay. Kaso linggo wala. Pumunta na nga ako sa bahay nila. Tapos nakasalubong ko yung kaibigan ko. Okay. Tako, ano kaya pwedeng gawin ng asong may yung anong tawag doon sa Tagalog, yung rungaw. Okay, may sira. Yeah. Parang nasisiraan na siya ng bait. Ay, mas mabuti pa niyan, pare, na lang, ibaon na lang. Okay. O sige kako, ikaw na munang bahala dyan kasi kako, tutulungan ko muna yung asawa ko. Okay. Ton, may CCTV na hinabol mo yung aso. Anong nangyari dun, Ton? Hinabol ko na kasi yung aso kasi yung ay may anong tawag nun sa Tagalog yung nangagat na. Okay. Bali, nakadalawa ng kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko. Okay. Na nagtitinda lang doon sa amin, So nangagat siya doon sa may kalsada? Opo. Okay. Doon mismo. Tapos, tapos. Kaya mo siya hinabol kasi nangagat na? Opo. Basta nga ako nakagat na ako. Okay. Kaya, kung baga sa ay talagang na siya. Talagang wala na sa sarili yung
aso. Parang ano talaga. So anong ginawa mo? Ay, lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Kaya, wala na ko ibang naisipan, talagang anuhin na. Baka makaano pa ng ibang tao. Opo. Anong ginawa mo po? Inano ko muna ho ng bato, tapos pinalo ko na ng kahoy. Tapos? Yun na po, tinabi ko na doon sa tindahan ko. Ano sana ang gagawin mo doon po? Maghihintay sana kung sino yung may-ari. Natagalan pa nga yun. Natagalan pa, mga kalahating oras, gano'n. Naghihintay pa rin yung may-ari kasi bumalik nga yung yung nakagat, bumalik. Nagsabi rin yun na huwag mo nang galawin para yung may-ari malaman yung talaga. So nagpa-injection na ba kayo? Okay na po. Nagpagamot kayo? Opo na. Sino nagpagamot? Kayo lang? Ako, sarili ko po. Yung isang nakagat, mismo yung may-ari ng aso. Okay. Galit ba kayo dun sa may-ari ng aso? Ay, hindi ko po, wala po akong intensyon na, hindi ko nga po alam kung nasa kanila yun. Ang alam ng mga kinagatan kanyo. Turo. Amon ka na po. Ayan, kinagati ka saan. Tapos arin pa, Dana. Yung aso ba, hostile ba talaga? Mahilig ba siyang mangagat sa ibang tao, lalo na pag hindi po. Mabait po yun. Kasi nga po, alaga po yun namin dito sa parking. And natutulog pa nga po yun katabi ko. Okay. And makakapag-attest din po yung mga kaibigan ko, yung mga pumupunta po dito sa bahay na mabait po na aso si Kilua. Isinusulong sa Senado ang pagpaigting sa batas na nagpaparusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop. Kasunod yan ng viral na kwento ng pinatay at isinakong aso sa Camarines Sur na si Kilua. Pangako ni Senate President Mig Zubiri, gagawing prioridad ang panukala. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. When it comes to animal welfare, I know that the Senate is a multifaceted body. Sorry, medyo hindi sanay sa spotlight. Agaw pansin sa sesyon ng Senado kahapon ang mga alagang aso ng mga senador. Ito ang unang beses na pinayagan ng mga alagang hayop sa session hall. Kaya sinamantala ito ni na Senator Grace Poe, Senator J.V. Ejercito, Mark Villar at maging ni Senate President Mig Zubiri. Kaya sa privilege speech din ni Senator Poe, umapila siyang maipasasana ang inihain niyang Senate Bill No. 2458 o Revised Animal Welfare Act. Lain itong mas paigtingin ng parusa sa mga nang-aabuso sa mga hayop, pagtuturo ng animal welfare education sa elementary at high school, pagtatatag ng bagong ahensyang mangangalaga sa mga hayop sa ilalim ng Department of Agriculture at pagtatatag ng Animal Welfare Task Force sa kada barangay. Ayon pa kay Poe, bukod sa pananakit, animal cruelty na rin ang pag-aabandona sa mga alaga. Sa datos nga ng Senadora, lumalabas na higit 13 milyon o 41% ng kabuuang populasyon ng mga aso at pusa sa bansa ay stray o gala, kaya mataas din ang kaso ng mga nabibiktima ng rabies sa Pilipinas. To eradicate rabies in humans, we must eradicate rabies in animals, keep our neighborhoods stray-free and implement effective animal control. Sa ngayon, nakabinbin na sa Senate Committee on Agriculture ang panukala. Nangako naman ng liderato ng Senado na ipaprioridad ito. Yes, and personally, Madam Grace, I will support that measure wholeheartedly. I will make it a priority measure in this chamber. Okay, so paalala na po sa lahat, hindi tayo basta-basta po na manakit na mga aso or mga hayop kasi pwede po tayong makulong. Okay? So pwede tayong makulong at saka dinagdag na po doon sa batas makabayan na kapag i-abandon na natin yung isang hayop, makukulong rin po tayo. Okay? So be responsible tayo sa ating mga inaalagaang hayop at saka wari po tayong basta-basta pong manakit po ng hayop makabayan. Okay? So anyways, ito babalikan na po natin yung sinabi po yung pumatay ni Kilua Makabayan. Di ba meron siyang ipinakita? May nakita kasi ako doon eh. Meron siyang ipinakita po na isang siguro baka luma rin niyo po na Samad Makabayan. Yung parang kagat daw, sabi niya kinagat daw siya. Kung titingnan po natin yung kanyang kagat Makabayan, parang luma.
Pansin ba natin parang luma siya? At saka alam lang po natin kung ano po yung forma ng kagat ng isang aso, mga kababayan. Di ba mostly 4 o yan or 6? Kasi nga siyempre merong 4 na pangil at saka meron pang ngipin dyan sa taas, mga kababayan. Mostly ano yan mga 4 to 5 or 6 ang mark niya, mga kababayan. Pero sa kanya, isa lang po. Di ba? Nakaduda talaga So, duda ko itong tao to nagsinungaling, mga kababayan. At saka isipin natin. Sabi niya, nangagat na daw yung aso na yon. Alam niyo ba yung Golden Retriever, mga kababayan, napakabait po niyan? Yes, ito yan. Napakabait po yung ng breeding po ng aso na Golden Retriever. Sila po ay mahilig po maglaro, pero napakalambing ho yan na aso, mga kababayan. Kasi nga, ipapakita ko lang po kahit dito po sa listahan ng mga aggressive po na mga aso, hindi po kasama yung Golden Retriever. Dito po sa listahan po ng aggressive dogs, dog breeds, dito po ang number 1 ang German Shepherd. Napaka-aggressive po yan, mga kababayan. Nandiyan po sa listahan ang Chow Chow, Rottweiler, Doberman, American Pitbull, Siberian Husky, Chihuahua, pati po yung Akita, Dutch Hound, Cane Corso, Dalmatian, Alaskan, Boxer, Wolf Dog, Dogo Argentino, pero wala po dyan sa listahan na aggressive dog na breed ang Golden Retriever. Alternate po natin, napakalambing po ng Golden Retriever, mga kababayan, hindi ho yan nangagat. Siguro, may mga instances siguro kapag masasaktan na ho sila, grabe ng pagsakit sa kanila, or baka feeling nila na nasa bingit na sila ng problema, mga kababayan, baka siguro mangagat, hindi natin alam. Pero wala pa po akong narinig na Golden Retriever nangagat, mga kababayan. Alam niyo ba, nandog lover na po si Sir Ivan, pero hindi po malaki, mga kababayan. Yung mahilig kasi ako sa aso na yung maliit lang. Kasi nga yung breeding ng aso ko, actually 5 sila lahat, mga kababayan. Yung 3 na to, original po na Shih Tzu Poodle. Yung 3 na to, Shih Tzu Poodle, mga kababayan. Pero itong 2 na to, kasi nga yung isa dito sa aking aso na Shih Tzu Poodle, medyo nakaanak siya doon po sa isang Askal na aso, mga kababayan. So itong 2 na to na aso ko, na siya? Shih Tzu Poodle plus Askal. Kaya nga medyo matangkad siya, mga kababayan. Kasi nga yung breeding po na Shih Tzu Poodle, maliit ho sila na mga aso, mga kababayan. So ngayon, nalagyan na po ng isang breeding na Askal, kasi ang Askal medyo matangkad ho yan. So matangkad na po na Shih Tzu Poodle, mga kababayan. So meron po si Sir Ivan. Kaya nga talagang napakabait po ng mga breeding na yan. Talagang napakalambing na, mga kababayan. Mahilig po sila makipaglaro po sa atin. Talagang lambing po. Pero order ko lang po dito, wala po napasok sa listahan po ng mga aggressive dog breeds ang Golden Retriever. So, feeling ko, nagsisinungaling po yung pumatay po kakilo, mga kababayan. So, dapat lang po talaga siya po ito'y kakasuhan. Okay? So, anyways, order ko lang po, please don't forget po na mag-subscribe sa ating backup channel na Bagong Henerasyon TV. Na nandyan po yung link sa ating description, mga kababayan, or dyan rin po, kin-comment ko dyan sa ating comment sections. Okay? At syempre, don't forget to like. At yan po, ating manakab ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli, lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan na sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.